bumangon tuwing umaga. Sapagkat binigyan tayo ng pagkakataong mamuhay. Para kang sanggol tumulog. Napakahimbing. Sarap po matulog. Ikaw, Tay. Hindi man lamang. Tumayo ka na at marami pa tayong gagawin. Tumayo ka na. Talaga? Itong papamana ko sa lahat. Yan? Ay, ito may bulaklak. Oo nga. Ito rin. Naway magkaroon tayo ng magandang ani. Tay, di ka ba napapagod sa pagtalok? Alam mo anak, kung gusto mong ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Corny mo naman, Tay. Hindi ka na. Dito tayo. Niyo ko! Nakakadismaya ka naman. Ginagawa mo madali ang aking trabaho, Emmanuel. Tinuring pa naman kitang parang isang anak. Pero anong ginawa mo? Nagawa mo akong pagtaksilan at takasan kasama ang anak ko? Bakit nagawa mo to sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Emmanuel, anong ginagawa mo dito? Sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Mamamasyal tayo. Tara. Oo. Mahal kita. Tagal-tagal ko na rin itong bitbal. Kaya, maaari ba kitang siyo? Hindi ko alam eh. Hindi talaga natin. Kaya ako maghintay ng best. Pag-iisipan ko. Luisa, gusto sana akong ibigay sa'yo. Ano yun? Napag-isip-isip ko kagabi. Halos hindi ako makatulog sa iyong tanong. Pasensya. Ayos lang. Dahil sinasagot na kita ng oo. Tagal na rin ako may pagtingin sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging maligaya ang mga araw ko. Sa iyo lang natagpuan ang hinahanap ko sa isang lalaki. Sumasang-ayon ka. Maraming salamat. Handa akong ibigin ka. Hindi sa akin, kundi sa mga tao sa bayan na inabusot pinagmalupitan mo.
Maraming napupukot sa paghahari mo. Sinong hindi magagalit sa pagmamalupit mo? Napaka-estupido mo naman, Emmanuel! Ibig mo bang ipahiwatig sa akin na ipinaglalaban mo yung mga hayop na yan? Mas masahol ka pa sa hayop. Gago to ah! Luisa! Luisa! Ano napabalitaan kung magkasintahan daw kayo ni Manuel? Opo, magkasintahan. Hindi mo ba alam na ang tatay niya ay si Ricardo? Gusto ko maghiwalay kayo ngayon din. Pumasok ka na doon. Emmanuel, hindi ko na yata kaya ito. Hindi mo na kaya. Pagsasama na to, pinagbabawalan ako ni Papa na magkita tayo. Pinipilit ko lang makatakas para makasama ka. Kaya mo to. Makakayanan natin to. Di ba? Ngako ka sa akin ay paglalaban natin ang ating pag-ibig kahit ano. Gagawin ko ang lahat. Wala ako. Ano mo gagawin yun? Tatakas tayo. Ano? Papa, Ano yun? Papa, si Luisa tumakas kasama si Emmanuel. Ano? Tama pa narinig ko? Lintik? Tayo nyo nga yan. Bibigyan kita isang pagkakataon upang iligtas ang iyong sarili. Layuan mo ang anak kong si Luisa. Kahit kailan. Hindi mo mapapaglayo ang dalawang nagmamahalan. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin si Luisa. Dahil balang araw, tatalisod ka at mangungudgod ang uso mo sa putik. To iyo de pero! Tigpitin nyo na yan. Putan mo na. Kami nang bahala dito, Chris. Luisa! Lumabas ka dyan! Si Papa! Luisa, lumabas ka dyan! Luisa! Ano yun? Kapag ayos na lahat, ipagpatuloy natin ang relasyon nito. Umalis ka na. Pero hindi kita kaya iwan. Pero kailangan. Mahal na mahal kita. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay. Dapat sa'yo pinapakal mo. Aray! Madiling ako ah. Saan mo? Hanggat hindi pa nakabantay, binalan sa labas.
Layin mo ako. Huwag kang mag-alala. Tinutulungan lang kita makaalis dito. Bakit? Sabihin na lang natin, naging matapat na alagad ako ng iyong ama. Salamat ah. Bilisan mo! Salang bihag. Hindi ko alam. Alam mo, Emmanuel, wala ka rin naman laban. Bigay mo ko ng panas ng laban. Ito ba? May sasabihin ako sa'yo. Siguro ito ng pinakamabigat na kasalanan ng nagawa ko sa'yo. Tay, wala ka pong kasalanan. Patagal ko nang dapat sinabi sa'yo. Siguro ito ang tamang panahon upang malaman mo na hindi ako ang tunay na ama. Anong ibig mo sabihin na hindi ka ang tunay kong ama? Samantalang lumaki ako sa tabi, kasama si Inigo at Maya. Naging matalik kami magkaibigan ng ilang mga magulang simula ng mga bata pa kami. Napakasaya ng buhay namin noon. Akala ko magiging maayos ng lahat dahil unti-unting umasenso sila. Pero biglang napauwi sa masamang palad. Binawian agad ng buhay ang iyong ina nang sinisilang ka dahil hindi niya makayanan. Oo, anakan nila niya Marsolo. Dating mayor ng San Gabriel. Marami siyang natulungan. Mahusay siyang pinuno at matayagang nanlilingkod sa bayan. Maniwala ka sa akin, Emmanuel. Kundi dahil sa kanya, nabaon na ako sa hirap. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Dahil isa kang Marsolo, Emmanuel. Sagol ka pa lamang. Nagulila ka na dahil namatay ang iyong ama sa isang trahedya. Hindi kita nais biglain, pero napaka-inosente ng bata. Ayaw kitang imulat sa mundong puno ng masasamang bagay. Ngunit, pinalaki mo ako sa mundo ng kasinungalingan. Oo, Emmanuel. Alam kong maging mabigat sa iyo ang mga pangyayari. Ayaw kong ilagay ka sa panganib. Gusto ko lang maranasan mo ang buhay ng isang normal na tao. Ginawa kong lahat upang maging handa ka upang may pagtanggol mo ang buong San Gabriel, ang pangalan ng iyong mga magulang sa iyong sarili. Nakikiusap ako, Emmanuel. Patawarin mo ako. Dito nakasaad lahat ng detalye tungkol sa iyong ama. Bukas na lang natin pagpatuloy mo, pahinga ka na.
hindi ikaw ang tunay kong ama, ikaw pa rin ang tatay Ricardo. Kaya anong nangyari kay Daniel? Yan ang di ko alam. Biglaan naganap ang mga pangyayari. Sa tingin mo po? Pero kayo nakakaalam. Oo. Sino po siya? Siya si Christina nung dalaga pa siya. Siyang scholar ni Daniel Amortolo. Napakabait niyang bata kaya naging paborito siya ng iyong ama. Baka may alam po siya tungkol sa aking ama. Alam mo po ba kung nasan siya? Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Sino sila? Ricardo. Gusto lang po naming makausap si Christina. Anong kailangan ninyo? May gusto lang po kami malaman tungkol kay Daniel Amortolo. Ang aking ama. Walang Christina dito. Sige na, umalis na kayo. Pero siya lang makakasagot sa aming katanungan. Pasukin niyo sila. Pero ate, sige na, ako nang bahala. Maraming salamat. Walang anuman. Ano pong kailangan? Matatandaan niyo po ang anak ni Daniel Amortolo. Ito po si Manuel. Kamusta? Mabuti po. Gusto lang po namin tanungin kung may nilalaman ka sa pagkamatay ni Daniel Amortolo. Pakiusap, huwag mo nitanong kay Christina yan. Hindi. Siguro yung ngayon na ang tamang panahon upang sabihin ko ang aking nalalaman. Nakakapangilabot ang araw na yun. Halos hindi ko na makayanang makalabas ng bahay dahil sa nakita ko. Ano naman ang ginawa, Agustino? Wala yun. Anong wala? Matapos mong palitan ng mga boto, hindi ba pandaraya yun? Huwag ka magpakatarantada niyan. Negosyo lang ito. At isipin mo, maaari natin takmain ang buong San Gabriel na walang kahirap-hirap. Mali ang yung ginagawa. Dapat maging tapat tayo sa ating mga kalaban. Mahal naman kung hindi tayo tapat sa kabilang partido. Hindi ito katuwiran sa batas. Dapat matuto ka tumanggap ng iyong pagkatalo, Agustino. At dapat matuto ka rin lumaban. Pero huwag sa maling paraan. Bakit? Ako na lang dapat tumakbo bilang alkalde. Hindi mo kailangan tumakbo. Dahil di narapat sa'yo sa San Gabriel. Hindi! Nararapat ako sa posisyong ito higit sa mga ginagawa mo. Nararapat sa akin ang maging alkalde na San Gabriel. Hindi ikaw! Para hindi kailangan humantong sa ganito. Sawa-sawa na ako sa mga simpatya mo, Daniel. Ngayon ang oras upang tapusin ito. Alam ng Diyos ang tama sa kanyang mga mata. Ha! Balang araw, mawawala din na lahat sa'yo. At may gaganti para sa amin. Hindi ko palalampasin yun. Salamat po. Hindi lahat ng mga ganang bagay ay palaging mararanasan sa ating buhay. Minsan ay nasasaktan tayo dahil gusto nilang makita na tayo nagdurusa dahil nagsasabi tayo ng totoo sa pagiging tama sa pagiging sarili natin. Ngunit, hindi mo maaaring gamitin bilang dahilan para manakit ng isang tao. Kusang maghahanap ng paraan ang katarungan para sa mga taong makatundrang dahil matatanaw nila ang katarungan kahit sa sangdangkal na liwanag.